kasi buhay na natin. So, tingnan po natin sa tayo. Sige mama, simulan mo panalangin. Okay, muli Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa kabutihan mo sa bawat buhay namin. Salamat sa mga pagkakataon katulad nito na kami binibigyan mo ng availability at willingness ipagdidikit, Panginoon, na makadalo ng ganitong mga klaseng mga pag-aaral upang kami matuto ng iyong mga salita, higit ka namin makilala, higit namin malaman ang mga revelation mo sa mga buhay namin upang magkaroon na kami ng transformation sa bawat buhay namin. Hindi lang po namin mabasa ang mga salita mo, hindi lang namin mapag-aralan, kundi makita namin na mag-manifest ang mga salita sa bawat buhay namin. Continually, Panginoon, open our spiritual eyes and spiritual understanding of our heart, Panginoon, upang magkaroon ng proper meditation ng mga salita at magkaroon ng rema sa bawat buhay namin. Itinataas po namin sa iyo si Pastor Bernard bilang aming mga tagapagturo, like your fresh revelation, the knowledge and wisdom, especially the spiritual understanding, O Lord God, ang salipagkaloob mo sa Kanya, yung capability, Panginoon, yung gift of teaching, ang siyang patuloy mong ibigay sa Kanya. Let the anointing be upon Him habang siya po ay nagtuturo sa amin. Maunawaan po namin sa pinaka-simpleng kaparaanan na ipagkakaloob sa amin ni Pastor Bernard. Alam po namin, Panginoon, na sasamahan niyo siya sa kanyang pagtuturo. And we believe, Panginoon, that you already anointed him, you already saturate us with your Holy Spirit at tunay na, Panginoon, ay maunawaan namin ang mga pag-aaral ngayong gabi. Salamat po, Panginoon, itong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Okay. So, simulan po natin yung ating pag-aaral. Before makita ko po yung ating next topic, would like to make some enlightenment, no? Parang kaliwanagan. Kasi nung araw po, nung bago-bago pa ako bilang tinawag ng Lord, ang akala ko nung araw, yung pagkaka-arrange po ng Bible, ay base rin sa date. Nauna po, of course, yung Genesis, yung Exodus, Deuteronomy, etc. Pababa po yung date. Yung pala, hindi pala tama. Akala ko pagkano ba, Book of Isaiah, nauna yung Book of Esther. Akala ko mas matanda yung Book of Esther. Akala ko mas matanda yung ganito. Kasi, nasa bandang huli pa yung Isaiah. Hindi po pala ang arrangement po pala ng Bible, hindi base sa date. Hindi naka-chronological order based on the date. So, kung mababasa po ninyo, kaya may mga tao po na nagtatanong na, nabasa ko ito, bakit naulit na naman sa ganitong istorya? Sa ganitong libro ng prophet, naulit na naman, which is nabasa ko dito sa Kings, sa First and Second Kings, at even nabasa ko na sa Chronicles. Bakit parang nagpapaulit-ulit? Kasi ganito po ang istorya po niya, no? Ang kaya po sila nagpapaulit-ulit, kasi yung view ng author ng libro is different from the view nung nagsulat po ng author. Halimbawa, sa First Kings, sa Second Kings. Na yung pinaka-author po nun, which is sabi po nila, say Prophet Samuel, iba po yung pagkakasulat po niya, base lang sa kanya na witness. Yun lang po yung kanya pong naisulat. Hindi niya pwedeng isulat yung mga bagay na hindi niya man na-witness. Si Isaiah, anong panahon din na yun, sinulat na naman yung kaming base na nakita niya o napakinggan niya sa ating Panginoon. So definitely, nagkakaroon po ng overlapping ng mga date. So hindi po tama na makaka-chronological order po yan. So ngayon po, papasok po tayo sa Book of Isaiah, the first book of the major prophets. Ulitin po natin, ang major prophet po, there's not a difference about the minor prophet. Binigyan lang po sila ng somehow na parang kategorya sapagkat yung kanila pong contribution, yung kanila pong pagkakasulat. Kaya po tinawag sila mga major prophets. At mga minor prophets, hindi naman po nangangalungan na sila po yung mas mababa. It so happen lang na yung kanila pong work ay hindi ganun kalaki sa ginawa po ng mga major prophets. But both of them are respected by God as a prophet of God. Yan ang pinakano po niyan. So, tunggulan po natin, yung Book of Isaiah is the first book po ng major prophet. Natapos na po tayo sa Wisdom book. Papasok na po tayo sa first major prophet na libro. Ito po ay ang book ng Isaiah. Binanggit ko na po yan. Ang meaning po ng Isaiah, salvation of the Lord. So, napakaganda po. From the main point of view o sa definition pa lang ng pangalan, alam na po kaagad natin na may kinalaman ang ating Panginoon dito kasi salvation of the Lord. So, alam na po natin na ang Panginoon sa Kristo, siya naman talaga nagligtas sa bawat sa atin. So, simulan po natin ang Isaiah. Ano po ba yung Isaiah? Book of Isaiah.
Ito po ay 23rd book of Old Testament. Now, the first book of the major prophet, but in the totality po ng Old Testament, ito po ay pang 23 libro simula po sa Old Testament. The book of Isaiah provides us with the most comprehensive prophetic picture of Jesus Christ in the entire Old Testament. Wala na po kayo mahanap dyan. In the Old Testament, it is only the book of Isaiah precisely describe the Lord Jesus Christ. Talagang precise na precise po yan. Andiyan dyan po, makikita po natin yan. Pagkainimay na po natin po yan. Kaya napakaganda po basahin ng book of Isaiah. Nandiyan po yung Isaiah na chapter 9 verse 6, no? Yung unto a son is given, and yung sinabi yan, his name will be called Wonderful, Mighty Counselor, maraming binanggit. Andyan po yan sa book of Isaiah chapter 9 verse 6. At yan po patungkol sa ating Panginoong Kristo. Lahat po ito, kung babasahin po natin, mostly po, it is a prophetic message concerning for the incoming Messiah. Yung po pagkakasulat po ng Book of Isaiah. Imagine po ninyo, no? It is 700 years before the BC, before the AD. Na-predict na po ni Isaiah exactly kung ano po ang mangyayari sa bansang Israel at kung ano mangyayari po sa darating na hari ng mga hari at sa darating pong panahon ng paghukom ng Diyos. Precisely po yan isinulat po ni Isaiah. It includes the full scope of his life, the announcement of his coming, which is Isaiah chapter 40, his virgin birth, no? Yung announcement po na incoming po, that's the Lord Jesus Christ, yung kanyang virgin birth, sinabi po yan sa 7:14. Pinapasay na rin po yan. His proclamation of the good news, which is the 61 verse 1. Yung pagpoproclaim ng ating Panginoon ng gospel, sinabi din po dito. His sacrificial death and his return to claim his own. Exactly po, hanggang pagbalik ng ating Panginoon, sinulat po yan ni Isaiah sa kanya pong libro. Because of these numerous other Christological texts in Isaiah, the book stands as a testament of hope in the Lord, the one who saved his people from themselves. Kaya nga, ang sabi natin din, salvation of the Lord. Kaya nagkaroon po ng hope yung mga taong ito sa libro po ng Book of Isaiah. Tuloy po natin. Isaiah does not only spoke about the incoming hope, but also disaster. Dalawa po yan. Sabi nga po natin, bakit po? Kasi po, ang libro po na ito, it is during the time nung hari ng Judah at ng Israel, the northern, yung divided kingdom, na sabi natin, na unti-unti na po ito bumabaksak. Nagbabackslide na po. Nagkakaroon na po ng apostasy sa ating pong Panginoon. Kaya yung book ng Isaiah po, panahon po yan ng hari na kung saan ay napaka-talamak na kasalanan. Kaya hindi lang po ito hope, kundi ito rin po ay isang warning sa bansang Israel kung ano mangyayari sa kanila. Isaiah brought with him a warning about God's judgment, telling Israel corrupt leaders that their rebellion against that covenant with God would come at a cost. Binabalaan na po yan ng ating pong kapatid na sa Isaiah. Isaiah also said that God will use the great empires of Assyria. Binanggit na pong Assyria, bagamat may bansang Assyria na nung araw, pero sabi niya, ibibigay ng Diyos ang bansang Israel sa Assyria. During that time, ang Assyria po hindi pa ito malakas. Anong araw po ang Israel po kinakatakutan because of the presence of God. Pero pinidik na po o pinapasay na po ni Isaiah na babaksak kayo sa empire ng Assyria. And later, to Babylon. Which is nangyari na po yan. Nabanggit na po natin yan sa Chronicles, no? Nabanggit na natin sa Ezra, sa Nehemiah, mga libro nito. To judge Jerusalem in the persistent in idolatry and oppressions of the poor. The book has a complex literary design, but there is one simple way to see how it all fits together. Ano po yun? Chapter 1 to chapter 39 contain 3 large sections that develop Isaiah's warning of judgment on Israel, culminating in an event pointed to at the end of the chapter 39, the fall of Jerusalem and the exile of his people to Babylon. But chapter 1 to 39 also a message of hope that after the exile, God's covenant promise will be fulfilled. Which is sa chapter 40 to 46 po yan. Yan po yung pong sinulat dito, mamaya makikita po natin, no? Kung ano po yung iwaga ng pagkakadibay ng libro nito. Yung 40 to 46 is about the returning of the Israelite from the asylum, from the exile. No, napag-aralan po natin noong una po yan. Pick up the promise and develop it further. So ito po yun. Sundan po natin. Ano po pinaka-main theme po nito?
Ang number one po, God's judgment at it relates to idolatry and covenant rebellion. Ito po kasi present na situation po ng Israel. They keep on practicing idolatry at yung kanila pong patuloy na rebellion. Yung pagtalikod po sa kautusan ng ating Panginoon, yun po yung word na rebellion po dito. Yan po during that time nung iba't bang hari po ng Israel at ng Judah. The hope of new creations. No? Tinating po, sabi nga natin, salvation of the Lord, may pag-asa pa po yung bansang Israel kung meron lamang po silang gagawin. Bilanggit na po yung Isaiah po yan. Dito mababanggit po natin. God's mission through the suffering servant. May binanggit kasi sa book of Isaiah na servant. Ang sabi ng Diyos dito, based sa Isaiah, may meron darating na servant according to the wangis ng ating Panginoon, ng Diyos. At alam na po natin kung sino itong suffering servant na ito na darating. At siyang magbibigay po ng tunay na kaligtasan at tunay na kapayapaan sa bansang Israel. Sinabi rin po rito sa minti po yan. The challenge to trust God. Yan po pinakainanap ni Isaiah. Ang summary po na, the central theme of the book is God Himself, who does all things for His own glory. Isaiah defines everything else by how it relates to God. It is rightly related to Him at the center of all reality. God's people find strength only as they rest in the promise of their God. The central po ng sunod na bagamat ito yung ating Panginoon sa Kristo, yung ating pong darating na salvation. No, but look at this, how God plans everything. Pinilano po ng Diyos ang lahat po ng bagay nito. At mamaya po, may mga question din po, may maaari mag-rise up po na kung plano ng ating Panginoon ito, bakit bumaksak ang bansang Israel sa Babylon at sa Assyria. May madadaanan po natin po yan. Sino po pinaka-author po nito? Ito, controversial po ito, mga kapatid, no? Kung may magtatanong po sa inyo, definitely there will be a controversy about the author po ng Book of Isaiah. Many Jewish and Christian tradition hold that Isaiah wrote the entire scroll. Kasi chapter 1 up to chapter 66. Ang sabi po ng mga sinaunang tradition po, sa mga naunang Kristiyano, ang book ng Isaiah daw po, since nakapangalan sa kanya, isinulat niya po yung buong chapter na ito. But there are other groups, no? After few years na na dumaan po, may mga other na scholars, may mga other na group of Christian o mga traditional na mga Kristiyano na ina-ascard na na yung buong chapter 1 to chapter 9 is only to belong to Isaiah. Siya lang sumulat, chapter 1 to chapter 39. Kaya po nagkaroon po itong division. And the rest po, yung chapter 40 up to 66, ito rin po yung mga disciple na ni Isaiah. Hindi na si Isaiah. Kung bakit po, mamaya malalaman po niyo kung bakit may ganitong klaseng pananaw na kung saan hinati po yung libro ng Book of Isaiah into two segment po ng author. Chapter 1 to 39, that's Isaiah. Chapter 40 to last. Chapter 466, iba na po sumulat. Ito na po ay mga disipulo ni Isaiah na patuloy ng kanya pong visions. Much of scholar for the past 2 centuries has assigned multiple writers to Isaiah, dividing the book into 3 sections. Chapter 1 to 39, 40 to 55, and 56 to 66. However, this division comes out scholarly denial of predictive prophecy. This position not only limits the power of God to communicate with His people, but also ignores the wide variety of specific, predictive claims about Jesus scattered throughout the book. So kung magkakaroon po kasi ng division, yung pong libro, ihati sa 3 segment, 3 senaryo, ang mangyayari po nito, yung pong magiging problema is we are just limiting God regarding sa kanyang mga prophetic na words. Na para sinasabi niya na hindi kayang ibigay ng Diyos yung complete na prophetic kay Isaiah, kaya ang ginawa niya, hinihati niya po yung 40 to 55, 56 to 66. Kaya nakakaroon po ng problema yung mga scholars to define this book, kung sino po sumulat. Kasi po, kung ganun mangyayari po, you are limiting the power of God to reveal a complete prophecy about the Lord Jesus Christ and even the incoming new nation, yung incoming na mamaya makikita po natin yung new earth, new nation, andyan din po yan sa Book of Isaiah. So nangangahulugan po, marami po nagkasabi mga scholars, it is really belong to the Book of Isaiah. Lahat po yan in-reveal nila simula sa chapter 1 up to chapter 6. At mamaya maliliwanagan po natin kung bakit na sabi ng ibang scholar itong siya raw po sumulat ng the entire book po ng Book of Isaiah. So, kailan po sinulat mo yan? Ito po yung date is 500 BC. Panahon po yan ng mga hari na cover po yan. Si Uzziah, si Jotham, si Ahaz, at si Hezekiah.
among that name that mentioned here, the King Hezekiah is the one that really, natuwa ang ating Panginoon. So yung itong apat na hari na ito, inabutan niya ng panahon po na Isaiah. Isaiah is the prophet during the time of King Uzziah. He is the prophet during the time of King Jotham, King Ahaz, and King Hezekiah. And most likely, namatay po si Isaiah sa panahon po ng panglimang hari ng Judea, which is the most evil king na sa Judah po. Diyan po si King Manasseh. So, 5 po yung kanya po na cover na hari na dumaan sa kanya. At among all these 5 kings, si King Hezekiah lang ang talagang natuwa ang ating pong Panginoon. So, yan po nangyari po ng date 700 BC sa panahon po. Yan po yung pagkakasulat po ng Book of Isaiah. Ilan po chapters ito? Chapters, 66 po yan, 66. Hahatiin po natin into 6 parts, no? Number 1, in chapter 1 to 12, judgment of hope for Jerusalem. Let us remember the word Jerusalem. Now, yung chapter 1, verse 12, it is focused on Jerusalem. Sapagkat yan po yung time na sabi nga natin, itong mga hari na ito ay talaga naman pong nakakaranas na ng apostasy. Kaya binanggit na po yan. Yung judgment, at the same time, there is also hope. Sapagkat andyan nga pong ating pong Panginoon sa bansang Jerusalem. Then chapter 13 to 27, it is the judgment of for the nation. Now, it become bigger scope. Hindi na Jerusalem, hindi na Jew, kundi the entire nations. Magkakaroon po ng judgment and hope for the entire nations. So magugulat po kayo, sa Book of Isaiah, pinasok na ngayon ng mga bansa. Hindi na nakakonsentrate sa Israel. Kasi let us remember yung pong Kings, 2 Kings, Chronicles, Ezra, Nehemiah, patungkol po ito sa bansang Israel. One nation. Pagdating po sa Book of Isaiah, since that is a prophetic book, binanggit na po dyan na magkakaroon po ng judgment po at ng hope sa mga nasyon. Sino po mga nasyon yan? Mamaya magkakaaralan po natin. Yung 20 to 39, the fall of Jerusalem predicted. Na after po ng judgment of the nations, predict na ni Isaiah na ito na ang mangyayari sa inyo. Yung pagbaksak ninyo sa kamay ng Assyria at pagbaksak ninyo sa kamay po ng Babylon. Binanggit na po yun sa 28-39. Binanggit na po, na-prophesy na po. Sumunod po, 40 to 48, yung hope after the exile. Ito yung napag-aralan natin sa nakaraang libro. No, nung Book of Ezra, Nehemiah, yan po yung mga na-exile, yung bumalik na po sila sa panahon po ni King Cyrus ng Greece, ng Greek. Yan po, nakabalik na po sila po dyan. Persia pala, panahon po ng Persia, yan. At ang sumunod po, the suffering servant king. Ito na yung patungkol po sa ating Panginoong Kristo na kung saan ipinakita po dito kung paano po siya i-accuse, paano siya pahihirapan, paano siya yung, sabi nga dito, wala daw mukha na magandang nakita sa servant king na ito nung siya po ay pinarusahan po because of our sin. And lastly po, the hope of new creations. Hindi na po ng Jerusalem, but the new creations. Kaya meron po tayo mabasa po dito, it is a complete prophetic regarding sa judgment and hope of Israel and including the nations now at new creations which is bubuin po ng ating Panginoon. Let us go now to chapter 1 verse 12. What is the judgment and hope for Jerusalem? The first 12 chapters of the book of Isaiah focus on the prophet's vision of judgment and hope for Jerusalem. It all began as Isaiah accused the city leaders of covenant rebellion, idolatry, and injustice, especially towards the poor. Kasi nung araw po dyan, let us remember na na-practice na po kasi panahon ni Solomon yung pong slavery. No? At nagpatuloy po yun hanggang dumating po yung marami pong hari. So yung mga mahihirap, which is sometimes we call it slaves, ito po yung mga kawawa po ito, ayaw ng Diyos ng ganyan. Especially mga kababayan po nila yan. At the same time, of course, nag-i-exist na yung rebellion dyan eh. Yung idolatry, napakatalamak na po niyan. Iba-ibang Diyos ang sinasamba na po ng Israel because they adopted already the paganism, yung pagans na practice po dyan. At yung kanila po mga injustice, no, sa mga special case po, wala na pong justice na pinapataw po dito. Kaya ito nakikita po natin yung chapter 1 to 12, ibinigay na ni Isaiah kung hindi kayo magbabago at babalik sa Diyos, ito ang patutunguhan po ninyo. So meron po yung judgment. Pagamat may binanggit po siyang hope po yan, pero lagi niya sinasabi, kinakailangan magbago tayo. Isaiah say this will be like a purifying fire
that burns away all that is worthless among His people. So meron pa parang purging, pinapurge. But this part doesn't only destroy. It will also create a new Jerusalem populated by a remnant of Israel that has repented and turned back to God. Isaiah goes on to say that through this event, God's kingdom will come and all nations, not only Israel, no? All nations will gather at the temple in Jerusalem to learn of God's justice. So dito pa lang po, sa prophetic na ito, sa mga prophecy ito, na-extend na yung pong adaptation, yung adoption natin bilang isang anak ng Diyos sa magitan po nito. Sapagkat tinutukoy na po dito na hindi lang ang bansang Israel ang ididil nitong bagong hari o bagong kingdom, kundi yung doong nation na po ang ididil po natin at ipapataw po o patuturo yung pong God's justice. Yan po chapter 1 to 12. Tuloy po natin. At the center of this section in chapter 6 is Isaiah grand vision. Si Isaiah po, nung sa chapter 6 po siya, habang siya po ay nakaupo at nakakita po siya ng vision. Nakita niya po yung Diyos na nakaupo sa kanyang trono. No? He's surrounded by heavenly creatures. Yung heavenly creatures na binanggit dito, hindi po natin pwedeng iguhit. Masyado pong metaphor yung ginamit. Nasabi nga, kulang na lang po dyan ay talagang masira ang utak natin sa pag-iisip ng klase po ng mga creatures na ito nakasurround po sa ating pong Diyos na po sa kanyang pong trono. At sumisigaw po ito ng holy, holy, holy. Which is the book of Revelation. Makikita po natin yan. Yan po lang sinasabi. Kaya nga, yung kanta po yung holy forever. Maganda po yun. When the angel cry, holy, holy, sabi yan. And the people's, sabi, talaga po yung mga feeling holy din po ang pinakano. Kasi po, yung pong attribute kasi ng God dito, hindi talaga niya ma-explain. Actually, sa Isaiah mismo, nagulantang siya. Sapagkat first time niyang nakita sa kanya pong vision kung gaano kabanal ang Diyos. Kasi nakikita niya lang banal ang Diyos, nadidinig na lang. Maaari na kukwento ng kanyang mga kasamaang propeta o yung mga dating pong mga priest. But definitely, hindi niya alam kung gaano kabanal ang Diyos. Dito ipinakita po ngayon. Isaiah suddenly realized just how corrupt he and his people are. Pakita po ninyo, si Isaiah nung araw po siya, napaka-boss po niya sapagkat ginagamit po siya ng ating Panginoon sa pagpo-proclaim po ng mga prophetic words, sa mga pag-warning, pagbibigay po ng hope. Naakala niya, he's a servant of God. When suddenly, nakita niya kabanalan ng ating pong Diyos, he bowed down at sabi niya, napakasama ko pala. Isa ng propeta nagsabi na siya po yung ginagamit ng Lord sa harap ng ating Panginoon, napakasama niya pala, napakadami po niya sa kasalanan. And even yung kanyang bansang Israel na patuloy po na nagdadanas po na rebellion. At ang sabi po niya, is certain that he'll be destroyed. Sisirain daw po siya ng Diyos sa magitan ng kanyang kabanalan. No? Because of the holiness of God, I will be destroyed. Siya raw po ay mawawasak, siya raw po ay mamamatay, siya raw po ay talaga namang hindi niya malaman kung ano yung anong gagawin niya. Instead, God's holiness in the form of burning coal comes and burned Isaiah. Nasunog po siya sa kanya pong vision. Not to destroy him, but to purify him of his sins. No? Wow. It is the most typical typology po talaga. It is the Holy Spirit. Because the Holy Spirit, it is like a fire. Katulad ng nangyari po doon sa Book of Acts at sa maraming pang reference sa Bible, that the Holy Spirit is the one that really purify. So during that time, makita ka agad natin sa Book of Isaiah, there is one, the third person of the Trinity, andun na po siya. Siya mo mismo nagsabi na because of the burn ng coal nito, sa Isaiah po daw hindi naman siya namatay, hindi siya nasira, but rather na-purify yung kanya pong kasalanan. Hinugasan po ng apoy na ito. Tuloy po natin. As Isaiah has this strange experience, God's commissioned him with a difficult task. After po na-purify po sa Isaiah, naging siya po ay banal sa ating Panginoon, binigyan na po siya ng task. And it's a very difficult task. Isaiah is to continue announcing the coming judgment, but since Israel has already reached a point of no return, his warning will have a paradoxical effect of hardening their hearts. Remember ba? Yung kay tatlong mamaya mabanggit natin yan. Sino tatlo na nanggaling sa exile? Na talaga naman mga revolutionaries, mga talaga reformists. Sino tatlo na yun? Nehemiah. Si Nehemiah, sino pa?
Sino pa ba yun? Si Nehemiah. Sino yung nauna? May nauna dyan eh. Clue. Elijah? Start with the letter. Ha? Elijah? Hindi. Hindi po. Hindi. Start yung una po. Start with the letter Z. Z. Yung king. Si Kaya? Hindi, yung galing po sila sa exile. Yung, nung dumating na po si King Cyrus, may dalawang nauna dyan eh. After po si Nehemiah, may dalawa pa nauna. Pinanggit na ni Pastore sa silim. Sino yung nauna? Si Kaya. Sino? Si Zeru? Zerubbabel. Yan, Zerubbabel ang nauna po siya. Si Zerubbabel po, siya po yung nag-establish muli ng rebuilding of the temple. Kasi sinira yun ng Babylon eh. After po ni Zerubbabel, after the few years, sino po sumunod sa kanya? Na siya naman po nag-rebuild ng Torah. Inano po niya ang Torah. Nabasa ko niya. Bakit ba nawala? Nagsisimula sa letter E. Ezra. Ezra. Yan, tatlong yan po ang reformist during that time. Panahon po ni Zerubbabel, which is rebuilding the temple, Ezra, reviving the Torah, at nahuli po si Nehemiah, which is the rebuilding of the wall. Tatlo po yan. Patadain na kanila pong istorya, katulad na bilanggit po kay Prophet Isaiah, Israel has already reached a point of no return. Talaga pong pabaksak na po ang bansang Israel. Wala na po silang pag-asa. There is no hope for them. So despite of the those people na nauna po, si Zerubbabel, si Ezra, si Nehemiah, and this warning po ni Prophet Isaiah, wala po nangyari dito. Talagang tigas ng kanila pong puso. However, Isaiah is to trust in God's plan. Pagamat nakita na Isaiah katutungan nila, he started, yung kanya pong trust sa Panginoon, hindi po nawawala yan. Israel will undergo its own purification like Isaiah. It will be chopped down like a tree with stumps scorched and burned. But God said that this smolder stump, it is a holy seed that will survive on into the future. It is a small sign of hope. But who or what is the holy seed, which is the Lord Jesus Christ? Pinabanggit na po dito. Despite na kanila pong dinanas, darating po yung holy seed, which is the Lord Jesus Christ. Yan po yung chapter 1 to chapter 12. Tuloy po natin. The rest of this section offers up an answer. Isaiah confront Ahaz, yung masamang ahari, a descendant of David and King Jerusalem, and announces his downfall sa pamamagitan po ng Assyria. God said that the great empire of Assyria will chop Israel down and devastate the land. But there is hope. Because of God's promise to David, they will send a new king named Emmanuel, or God with sino man, or Jesus. yeah, si Jesus Christ, no? There is hope. Emmanuel's kingdom will free God's people from violent, oppressive empires. Then Isaiah goes on to describe this coming king as a small shoot of new growth emerging from the old stump of David's family. The holy seed, the king will be empowered by God's Spirit. Tama nga naman eh. Nung na-baptize pa si Lord Jesus Christ sa water, bumaba po yung banal na spirit sa kanya, empowered by God to rule over a new Jerusalem and bring forth justice for the poor. Let us remember, no, magkaroon tayo lagi ng realization na lahat ng ginawa po ng miracles, maliit, malaki, anuman ang klase miracles ang ginawa ng ating Panginoon during that time nung siya pinagmi-minister, it is the power of the Holy Spirit. No? Huwag nating sasagi sa isip natin na, kaya naman nagawa ng Diyos yan, ng ating Panginoon sa Kristo, kasi Diyos siya eh. Diba? Lagi natin binabanggit yun, kaya niya naman nabuhay si Lazarus, Diyos yan eh. Kaya naman hindi nagkasala yan, Diyos yan. Yan ang lagi natin sinasabi. And sometimes naniniwala tayo sa ganong klaseng belief. No? Because there are some Christian or maybe there are some teachers na nagsasabi na gawa ng Lord yan kasi Diyos siya. Hindi po. Lahat ng ginawa ng ating Panginoon during that time nung siya po'y nasa lupa, hindi po dahil Diyos siya. Because of the power of the Holy Spirit, empower Him. No? Kaya niya nagagawa ng ganun pong bagay. No? Kaya ngayon iba po nagawa din po niya katulad na nagawa ni Peter, nila Paul. Because of the power of the Holy Spirit. Now, let us remember, it is a completely human being ang ating Panginoon nung siya po'y nasa lupa. Hindi niya ginamit po yan, maliwanag yan sa Hebrews chapter 1 verse 8, tata po yung 1 and 8, binanggit po doon na talagang wala yung pagka-Diyos niya.
Yun po ay iniwan niya doon sa kanya pong kaharian in order for him to experience what is human being. Kaya lahat na gagawa po niya, it is the Holy Spirit. Kaya nga meron tayong kakayanang gumawa ng mga bagay na ginagawa ng ating Panginoong Kristo. Why? Because we are first follower of the Lord Jesus Christ. Second, we have the power of the Holy Spirit. The power that give the Lord Jesus Christ to do the miracles is the same Holy Spirit that is within us. Kaya nagagawa din po natin yung mga bagay na yan. So, kayo mataka po doon. So, ito po ay talaga naman naghari po siya with the presence of the Holy Spirit. Next po tayo. Sa 13 to 27, ito yung judgment and hope for the nations. So, ano po ito? Alam niyo po yung judgment ng ating Panginoon. In-extend niya na ito eh. In-extend niya na doon sa mga nations. Ipinakikita na dito, unti-unti, sa prophetic na libro na ito, na there will be a judgment not only for the old nations, but even in the incoming nations. Yun ang pinakano po dyan. Sapagkat yung scoop of work na ginawa ng ating Panginoon, yung pong seed, the holy seed that coming from the King David lines, no? Malaki na kasi yung kanyang scoop. Hindi lang siya dinagdidil sa bansang Israel. He's dealing lang for the entire planet. Hindi po naintindihan po ito ng mga Hudyo, but the way that the Lord Jesus Christ is coming now is entirely the whole kingdom. Kaya nga sabi po niya, pinag-uusapan niya lagi dito yung kingdom. No? The kingdom of God is like this. The kingdom of God is like this parable. Kingdom na kasi pinag-uusapan. It is not the kingdom of Israel, but the kingdom of God's people. Yan ang pinakana po niya. Kaya dito po, pumasok na yung judgment. This brings us to the next sections of the book of Isaiah. First, opening with a large collection of poems from chapter 13 to 27 that explore God's judgment and hope for the nations. Ano po yun? It is in these poems that we learn about the coming fall of Babylon and other nations around Israel. Nangangulugan po yung lahat ng kumalaban at nag-grace ng kanila pong kumalaban sa bansang Israel at nag-voice out na meron sila makapangyarihan Diyos. Lahat po yan nahahatulan. At mamaya po susunod po natin yung hatol pa doon, yung sa judgment of the nation, pagdating po ng millennial reign. No? Mas isisingit ko po dito later on. That explore judgment for the nation. It is this point that we learn that coming fall of Babylon and other nations around Israel. Isaiah could see that Assyria's world power would one day replaced by the empire of Babylon. Makapangyarihan ang Assyria ng araw, powerful po sila, but they will replaced by the Babylon. Why? Bakit ang Babylon mo malakas? No, because it is God's control. Alam ng Diyos na itong Assyria, hindi mo pwede pagmalaking ang kapangyarihan mo sapagkat one day babaksak po ang Babylon. And likewise, nation was even more distracted and arrogant. Babylon kings would claim that they were higher than all other gods. Kailan nga niya ni Nebuchadnezzar, diba? Na siya daw po ang Diyos na dapat sambahin. And so God vows to bring Babylon down. Lahat po na nagmamalaki, lahat po na umaapi sa bansang Israel. Lahat, bagamat ang bansang Israel ay rebellious country, pero yung po chosen nation ng ating Panginoon. Isaiah continues down a list of Israel's neighbors. Ito po lahat ito na kumalaban po sa bansang Israel. Philistia in chapter 14, Moab in chapter 15-16, Damascus in chapter 17, Egypt, and Cush in 18 and Tyre, accusing them all the same kind of pride and injustice and predicting their ultimate ruin. Sapagkat ang Diyos mismo nga hatol sa mga bansang ito. Kasama na po yung bansang darating na balang araw po sa panahon po ng millennial reign, 1,000 reign of the Lord Jesus Christ. Pag-iwalay po yung goat at yung pong sheep. Yung pong goat itatapon doon sa nagtatanga po, yung sheep po ang siyang kukuhain ng ating Panginoon upang pamunuan po during the millennial reign. So yan po, hatulan po ang lahat po ng bansa, hindi lang po bansang Israel. Remember, however, that Isaiah divine judgment is not the final word for either Israel or this other nation. This idea leads into the next section with a series of poems that tell a tale of two cities, starting off by describing the lofty city that exalted itself over God and has become corrupt and unjust. It is a poetic archetype of rebellious humanity and described in the language borrowed from Isaiah's earlier depictions of Jerusalem, Assyria, and Babylon, all blended together. Tuloy po natin. The city is destined for ruin. It will not one day be replaced by the New Jerusalem. New Jerusalem, hindi pa nangyayari yan, ha? Until now, is still a prophecy. There will be a New Jerusalem. No, hindi po yung panahon na ating Panginoon sa Kristo. Dumating na ating Panginoon, ang sabi po nila, that's the New Jerusalem. No. Ito po binabanggit na New Jerusalem is a perfect Jerusalem po ito.
Kaya hindi po ito nangyayari. Prophetic pa rin po ito. Where God's kingdom reigns over a redeemed humanity from among all nations, and there is no more death or suffering. Imagine po ninyo. So ito po hindi pa nangyayari. So kung nangyari po yung lahat ng prediction, lahat ng prophecy ni Prophet Isaiah, definitely mangyayari po ito na darating po yung God's kingdom at wala na po daw diyang kamatayan at wala nang suffering. All is well, is joy. Lahat po tayo magiging masaya po dito. These chapters are the climax of this entire section, showing how Isaiah's message pointed far beyond his own day. Sabi nga niya, pinuntos na po niya malayong-malayo pa doon sa mangyayari. This was a message for everyone who waits for God to judge violent, oppressive kingdom and establish his universal kingdom of justice and healing love. Sumunod po tayo sa part 3. Chapter 20 to 39, the fall of Jerusalem protected. This chapter focuses on the rise and fall of Jerusalem. We first read poems where Isaiah rebuked Jerusalem leadership to turn to Egypt for military protection against Assyria. At sa mga taong ito, mabasahin po in chapter 20 to 39. These people, they get upset already. Nagkaroon sila ng fear because they know that God is not with them. So in order to protect their country, tinawag po nila yung Egypt against Assyria. Nakipag-connivance ko lang, tawag doon, nagsama dalawang bansa? Unite. Sino marunong sa English? Unite. Basta nagsama. Unite. Hindi ko lang alam. Joint forces. Ha? Joint forces. Collaborate. Di pa may iba pang tawag dyan eh. Nakipag-agreement sila. Treaty. Para may treaty. Yan. Sa kanila po yung Egypt. Tutulungan namin kayo, tulungan nyo din kami against Assyria. Magtulungan tayo. He knows that their plan will backfire. Alam na Isaiah magbabackfire rin ang plan ninyo. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang akala kasi ng ating isipan ay tama. Hindi natin alam, ang dulo pala ito, kapamakan. So sa mga taong ito, mas marami tayo, kasama natin ng Egypt, sapagkat ang Egypt is one of the greatest country also, nangyayari ito, kayang-kaya natin Assyria, pero nag-backfire po yung kanila pong plan. And it tells the leaders that only trust in their God and repentance can save Israel. Na hindi sila natuto sa mga history, ba? Yung mga unang leader na kung saan ay tumayo at naniniwala lamang sa ating Diyos at nagtagumpay sila sa lahat ng gera. Katulad ko ni Joshua, no? Mga iba pa mga sumunod na leader sa kanya. But these people, they trust their own strength. Nagtiwala sila sa mga ito, pero hindi po ganun nangyari. Sila po ay natalo. This is illustrated well in the following story of the rise of King Hezekiah. Yan. After po ng mga hari nito, nag-rise up po ang ating Diyos na isa pong righteous king, which is si King Hezekiah in chapter 36 to 38. Just as Isaiah has predicted, the Assyrian armies attacked the city. Now, after all these things, nung pumunta po si King Hezekiah, the Assyrian continue attacking the city. Pero ang sabi nito, Hezekiah humbled himself before God and prays for divine deliverance. And the city is miraculously saved overnight. Ito po yung gera na wala silang ginawa. Ito po yung war na hindi mo sila nagpadala ng isang sundalo laban sa thousands ng mga Assyrians. Great soldier of Assyrians. Imagine po ninyo, nagtiwala lang po si Hezekiah. He pray overnight. Even they nagpasting po sila dyan para lang po hingin yung tulong ng ating Panginoon at nadinig po sila ng Diyos. At ang sabi po dito, sa overnight na yun, sila po'y binigyan po ng tagumpay. Even without shedding of blood na nanggagana sa kanila. Wala pong silang casualty, even single na sundalo nila, hindi po namatay. Over 1,000 great army of Assyrian. Hezekiah's initial rise and success, however, is immediately followed by his fall. Ito po masaklap nito. Ito po yung hari na kung saan humingi po ng 15 years extension ng kanyang buhay. Nung siya po sinabi ni Isaiah na siya po mamamatay na, binigyan po siya ng extension po ng kanyang buhay. There is also his rise and success and also followed by his fall. Bakit po bumaksak si Hezekiah? Ano po nangyari sa kanya? Ito ang istorya ni Hezekiah. He attempts to make another political alliance. Yun alliance pala, political alliance for protection and host a delegation from Babylon.
kinuha niya naman ng Babylon during that time. Inakit niya Babylon na makipag-alay sa kanila, at ang masakla pa nito, Hezekiah tries to impress the Babylonian by showing off everything in Jerusalem's treasury and palaces. Ipinakita-kita yung aming kaharian, kita mo yung aming templo, ang pinakawall niya, ginto. Tingnan mo yung floor namin, ginto. Yung diamond, lahat ipinakita niya yung treasury ng bansang Israel. Bakit po? Ang purpose niya is to attract the Babylons, at madali niya magkaroon po sila ng political alliance. Ganun ginawa po niya. At nagbabakasakali siya, despite po nung winning na ginawa ng Diyos sa kanya, despite nung miraculous na kanya po napalanon na gera, and yet, because umanda rin pagiging tao siguro ng hari na ito, na kinakala makakapag-secure tayo para next time kung magkakaroon man ng sakali balitang alliance ng kaaway, sandin lang po, dali. Yan doon. Yes, I'm fine. How are you? Yeah. Yes, it's possible to meet you tomorrow. No problem, sir. I'll try to speak to you about because I'm trying to fight for the price with the management. Yeah. No, with the management. I am in favor with you. They give me 14, but I'm still fighting. Yeah. I will try to explain to you. There's still hope, but I need to meet you. Yeah. Okay. Let me discuss again this tomorrow with my management. No, okay. I tell you, I will talk again with the management. Thank you very much, sir. Thank you. Sorry po. At mahalaga lang po yung tawag na yun dahil meron kong nine-negotiate po doon. Okay, tutuloy po natin. No? Anong ginawa po ni Hezekiah? Yung nga po yung ganyan foolishness. At in-invite niya ang Babylonia sa loob mismo ng Israel. Supposed to be, ang pambansang Israel po, never po yan nagpasok ng foreigner. God will not allow to go inside of, especially sa temple po ng Diyos. Hindi po niya ina-allow po yan. Pero nangyari po dito, dahil nga sa kanya pong takot siguro, at maaaring sa kanya pong assurance na para magtanggol siya, sapagkat ang Babylon po noong araw, palaki po yan during that time. So Isaiah hears about this and confront Hezekiah. Nadinig po sa Isaiah, may nagparting sa kanya na itong si Hezekiah, in-invite niya mga Babylonia na hindi lang sa loob mismo ng Israel, and even show the temple, which is the holy place ng ating pong Panginoon. And because of this, yung foolishness po niya, predicting that this ally will one day betray him and return as the enemy to conquer Jerusalem. Ang sabi na ni Prophet Isaiah, dahil sa malaking pagkakamali mo, yes, magkakaroon ka ng alliance. These people, they will fight against side by side with you. Pero darating ang panahon, sila mismo ang sasakop sa iyo. At this time, mas mabigat na pagsakop pa ang gagawin nila. Yun po sabi po ni Hezekiah. As we know from the 2 Kings, nabasa na po natin yan, alam na po natin yan, yung 25 Isaiah was right. Over 100 years later, after po nung manalo po si Hezekiah, kasama po ang Babylonian, after po ng 100 years, bumalik po ang Babylon, hindi bilang isa pong ally, hindi bilang isang friend, bilang isa pong kaaway. And Jerusalem was destroyed, the city, its temple, and carried away the Israelites into the exiled Babylon. Kinakawan po nila ang bansang Israel. At sinira po lahat, yung templo, yung wall, lahat po yan, devastated po yan. Alam na po natin yan, hindi lang po sa Kings, kundi binanggit na rin natin yan sa Ezra at sa Nehemiah, at doon po sa iba pang mga libro, na paano po naging malupit ang bansang Babylon. Alam niyo po, base po dito sa kwento na ito, I do believe the reason why the Babylons, are returned with to conquer the Israel, because nung kayamanan na ipinakita po ni Hezekiah. Kung hindi niya ipinakita po yan, hindi magkakaroon ng interest ang Babylon na sangupin po sila. And during that time, yun po nakita po nila. It so happened, and things happened, at sila nga po ay na-exile. Sa panahon po ng Babylon, nung sila po sila, which is 500 AD, that is 500 BC,
Diyan po sila nagkaroon po ng exile. Napakadami pong Israel ang nawalan po ng lugar dito po sa kanila pong bansa. Tuloy po natin. Sa chapter 4 po, yung pong Hope After Exile, chapter 40 to 48, ito na po yung controversial na chapter, pero ang title po nito, Hope After the Exile. Bakit po? The first main section ng chapter 40 to 48 opens with an announcement of hope and comfort for Israel. Now, the people are told that the Babylonian exile is over. Israel's sin has been dealt with, a new era is beginning. They should return home where God Himself will bring His kingdom to Jerusalem and allow all nations to see His glory. Bakit ko po sinabi naging controversial po itong chapter 40 to 48? Because itong chapter 40 to 48, kung babasahin po ninyo ng buo, yung pong kwentong ito, during na panahon na po ito ng exile. No, after 200 years, no, yung sinasabi pong 40 to 48, ito po ay tunay na event na sinasabi po dito. Na sila po, natapos na paghihirap ninyo, kayo ngayon ay lalabas na, babalik kayo sa bansa nito. Hindi po ito prophecy, kundi ito statement ng katotohanan ng King Cyrus po ay nagpalaya na ng Israel, inalaw na silang bumalik. Kaya ito panahon na ito is panahon po ni King Cyrus po, chapter 40 to 48, which is panahon na po ito ng around 450 BC. Lumipas na po yung 200 o maaaring 250 BC bago lumabas itong chapter 40 to 48. Ngayon, the big question ngayon, kung ito ngayon ay nangyari nung 500 to 400 BC, ang question ngayon, now a question most reader ask at this point is, who's saying all this? Sino nagsasalita nung itong chapter 40 to 48? Whose voice are we hearing with these words of hope? The perspective, the author of this chapter is someone living after the exile. No, yung nagsasalita na ito, base sa kanyang intonation, base sa kanyang paliwanag, base sa kanyang pagkakasulat, ito pong author na ito ay nabuhay na po during the exile. Yung po pabalik na sila. So definitely, it is not prophet Isaiah. Si prophet Isaiah po namatay po siya ng 700 BC. During the time period described in the book of Esther and Nehemiah, kaya po nababanggit ko sa inyo, panahon na po ito ni Esther at Nehemiah nung pong exile, nung sila ipabalik po. Ito ngayon sumunod dyan. But Isaiah died over 150 years before of any of that. Patay na si Prophet Isaiah nung sinasabi na itong chapter 40 to 48. What exactly are we to make of this? Many think that this chapter were composed by Isaiah himself, but that he had been prophetically transported nearly 200 years into the future to speak to later generation after the exile had already passed. Nag-transport ba si Isaiah na sa panahon ng exile, panahon nila Esther at Nehemiah? Ay patay na siya nan. Paano nangyari ngayon na kaya nagkaroon po ng paghahati kung sino po ang sumulat nitong chapter na ito, ng chapter 40-48. Some early Christians, they believe it is not belong already to Isaiah. Parang ito yung mga disipulo yun na nagpasalin at sinulat na nga po itong mga nangyari na ito. But let remember, for me, I believe that the whole chapter po ng Isaiah was written by Prophet Isaiah. Sapagkat ito po ay prophetic. Nangangahulugan po, we're not limiting God kung ano yung mangyayari, even sa mga nangyayari ito. Pero paano nga po naisulat niya, ito panahon po ng 40 to 40 hanggang 66. Ito pa paliwanag po dyan. However, the book of Isaiah itself offers as a clue that something else is probably going on. So babasahin natin chapter 8, chapter 29 and 30. We are told that after Isaiah was rejected by Israel leaders. Kasi po, during that time, nung si Isaiah po, napakatapang po niya, bata yan eh. Napakatapang mag-proclaim ng judgment po ng Israel. Because of that attitude, siguro, nakukulitan na yung mga hari, nakukulitan na sa kanya. Ang ginawa niya, rejectin na natin yan. Huwag natin paniwalaan. Kaya ni-reject po siya ng Israel bilang propeta ng ating Panginoon. So, meaning, hindi na po niya napapractice yung kanya pong mga prophetic word sapagkat ni-reject na yung kanya pong calling bilang propeta po. Anong ginawa po ni Prophet Isaiah during that time nung wala na po siya sa Israel? Nung siya po ni-reject. He wrote and sealed in his scroll his message of judgment and hope, passing it out to his disciples. So nangangulugan po, habang tumatagal pa nung hindi namamatay po si Isaiah, nagsulat po ng marami sinulat po sa Isaiah. Ngunit hindi na po ito nabasa sapagkat siya po ni-reject bilang propeta po natin. Ginawa po niya ito sa scroll, tinago po niya at ibinigay niya sa kanya pong disciple. So meaning po, it might be, nung napasa ito, when times comes through, arrive, sa panahon na, then that's a time that
binasa na po nila yung message po ni Isaiah, which is nasulat din po itong kanila pong exile at yung pagbabalik. So most probably, gano'n ang ginawa po ni Prophet Isaiah. Lahat ng revelation, lahat ng prophecy na pinasulat po ng Diyos sa kanya, sinulat niya po ito. Ngunit hindi po nabasa ito during the time po ng kanya pong buhay, during ng kanya pong era. Ngunit nabasa po ito magkatilang chapter 40 to 48. So most probably, ito po pinakamalapit na paliwanag na nagpapatunay na siya po sumulat ng complete book po ng Isaiah na chapter 1 to chapter 66. Tuloy po natin, Isaiah eventually died, waiting for God to vindicate His words. Chapter 1 to 39 were designed to show us that Isaiah's predictions of judgment were fulfilled in the Babylonian exile, proving him to be the true prophet. Wala po ilang single na pagkakataon na hindi po tumugma at hindi po nangyari yung po lahat ng prediction at lahat po ng prophecy ni Prophet Isaiah. So after the exile was over, Isaiah decided, ito na po yun, Isaiah decides for who have long treasured these words, open up the scroll and began developing his message about the future hope of God's salvation. Ito na po yun, yung scroll. No? Sinulat na po na maaaring may masamaw na dagdag silang mga additional message, but definitely the thoughts and the prophecy about what will happen to Israel, kompleto po yung ibinigay po kay Prophet Isaiah. According to this view, the book of Isaiah consists of both the original collection, which is yung kanya po sinulat kahit na-reject po siya, of Isaiah's words, as well as the writing of his later disciple, who God used to extend Isaiah's message of hope to future generations. Tuloy po natin. Whichever view you take, everyone agrees that these chapters announce that the day of future hope has come and God is fulfilling his prophetic promises. The prophet expressed his hopes that Israel will respond by becoming God's servant after experiencing his justice and mercy, going on to share with the other nations what God is truly like. Unfortunately, that's not what happened. Israel, instead of bearing witness to all nations, start complaining and accusing God. Now, after po ng kanila pong exile, diba? Alam na po natin yan sa panahon nga ng tatlo. Si Zerubbabel, si Ezra, at si Nehemiah, ang panahon po yan. The Lord doesn't pay attention to our trouble. Yung hinagpis nila, sa pagkakabilanggo sa Assyria, pagkakabilanggo sa Babylon, at sa maraming pambansa, He ignores our cause. Sabihin ng ating Diyos, hindi tayo pinakikinggan. They blame God for what happened to them sa bansang Israel. The Babylonian exile has caused Israel to lose faith in their God. They start to think that maybe it's not all that powerful, maybe the gods of Babylon are greater. Tumating na sila sa punto ng Diyos daw po ng Babylon sapagkat during the time, ang Babylon po namamayagpag, mas makapangyarihan daw po yun. But look at the attitude of these people. No? The same sometimes sa attitude po natin. We keep on blaming God doon sa kasalanan ng ginawa natin. Na supposed to be tayo dapat asisihin because that is the consequences of our rebellion. That is the consequences of our idolatry. That is the consequences of our sins. No? Kaya meron kang parusa. Hindi nakita yung bansang Israel ito. No? Kaya ka nagkaroon ng ganyan, hindi dahil sa Diyos na pinabayaan ka. Hindi dahil ang Diyos ninyo ay mahina. Hindi ang Diyos ninyo ay bulat o bingi. No? Dahil sa kasalanan ginawaan nyo laban sa Diyos, sa makapangyarihan ng Diyos. At yan po ang nangyari sa bawat sa. But because of yung kanila pong hurt, yung heartache, no, yung sakit nila, yung kanilang nararamdaman, yung kanilang nangyari sa kanila, they blame God. So what next? Chapter 41 to 47 are set up like a trial scene as God responds to these doubts and accusation. Ito na sumagot ng Diyos. Sinulat din po yung Prophet Isaiah, yung mga accusations sila, with the following argument. First of all, the exile into Babylon was not divine neglect, but a divinely orchestrated judgment for Israel's sins. Tama nga naman. Hindi dahil sa akin negligence, hindi dahil sa akin pagiging bulag-bulagan, but because of the Israel sins. Napakalaki na po ng pagkakasala niyan. Secondly, it was for the sake of Israel return to whom that God raised up Persia to conquer Babylon and fulfill Isaiah's prophetic word. Sapagkat meron nga mga prophecy na sinulat na si Isaiah, in order things to happen, all these things, God aligned everything. Kasama na po dyan yung pagiging conquer po ng Babylon sa Israel at paglaya po na sa magitan naman po ng Persia. Lahat po yan ay napaka-prophecy, so inalign po ng Lord upang mangyari yung kanyang salita sa magitan po ni Prophet Isaiah. The right conclusion is that Israel should draw in their God, in the King of history, not their idols. In the fall of Babylon and the rise of the Persian King Cyrus, Israel should see God's hand at work
and become his servant who will bear witness to the other nation. Pero hindi nga po ganun nangyari. The suffering of the servant king. In chapter na po ito, only part. In chapter 4, 55, we are introduced to a new figure called God's servant. Dito mababasa na po natin, ginamit na po ni Prophet Isaiah. So magitan po ng word ng ating Panginoon. Yung God's servant, meron pong isa lumabas sa tao kung tawagin po ay God's servant, who will fulfill God's vision and do what Israel has failed to do. God gives this servant the title Israel. Ang tawag sa kanya Israel. Kaya ang ating Panginoon Israel din pang. Remember, tinawag din kay Jacob Israel. No? Meaning hope, we are hope. And send him on a dual mission to restore the people of Israel back to their God and become God's light to the nations. We're told that this servant is empowered by God's Spirit. It's Isaiah 42:1 to 48. To announce the good news and bring God's kingdom over all nations, just like Isaiah, Messianic King in chapter 9 and 11. Ito raw pong God's servant are the two purpose. One is to return back the chosen nation sa kanya po, and the other one is to proclaim the good news all over the nations. Kaya po nagkaroon po tayo ng parte sa kaharian po ng ating Panginoon because of this prophetic word na galing po kay Prophet Isaiah. We continue to learn how the servant will bring about God's kingdom by being rejected. Ito na, binanggit na yung mangyayari sa chosen servant o God's servant. Now, siya po yung magiging rejected, beaten, and ultimately killed by his own people. In reality, is going to be accused and sentenced to death on behalf of the saints of his people. Hindi na na-accuse po siya sapagkat na-prophesy din po yan na ang ating Panginoon po i-accuse. Wrong accusation, i-reject po siya, ibibiti, papatayin po siya, not because of the Israel, but because of the sins of the people. Sapagkat we're talking about now the nation. Sabi nga sa inyo, malaki na yung scope na gagawin po ng ating Panginoon. Now, He's now dealing the entire universe. His death will be sacrifice of atonement for the people's evil and rebellion. The servant does die, but then suddenly comes back to life. Pating-pating yung resurrection po yan. Nasa Isaiah 53 verse 10 to 12. Binanggit na rin po yan na kung saan ay mamamatay yung pong servant and yet mabubuhay po ulit siya. We're told that by this sacrificial death, He provided a way to make people righteous. That is to put them back into the right relationship with God. Kaya napakaganda po ng storya ng Prophet Isaiah. This section concludes by describing two different ways that people will respond to God's servant. Some will respond with humility, ipag-accept na katulad ng ginawa po natin, turn from their sins, and accept what the servant did on their behalf. These people are also called servants or the seed. Yung mga tinawag, calling back to the holy seed from chapter 6. These people are the ones who will experience the blessing of the Messianic kingdom, which is chapter 55. Others, however, will reject both the servant and his servant and simply call the wicked. Kaya huwag na po tayo magtaka, no? Kung bakit po may mga tao talagang nire-reject ang ating Panginoon. No? May mga tao talagang they don't believe the gospel. Despite of seeing the truth, despite of clearly as water, nakikita na yung katotohanan, but they keep refusing or rejecting the truth. Why? Because it's already been prophesied. Dahil talagang may mga tao talaga na simple na magre-reject, ito tinatawag nilang wicked na mga parusahan. So definitely, according to the prophecy, the book of Isaiah, hindi po talaga maliligtas lahat. May mga tao talaga mapupunta ng impyerno because it's already been prophesied. God sees everything from the beginning of the creation until the end ng mundong ito. At nakita po niya, may mga tao talaga magiging wicked, which somehow natatanggapin po yung pong 666, yung pong kalaban po natin. These chapters are artistically designed as a symmetry that brings together all the themes in the book. At the center of three beautiful poems that describe how the Spirit-empowered servant announces the good news of God's kingdom to the poor by reaffirming all the promises of hope from earlier in the book. And the New Jerusalem, inhabited by God's servant, will be the place from which God's justice and mercy flow out into the world. Surrounding these poems are two long prayers of repentance. The servant confesses Israel's sins and grieve over all the evil that they see in the world around them, asking for God's kingdom to come here on earth as is in heaven. Ito po, last na po ito. Ito po yung sisigaw yung bansang Israel. That indeed, that the Lord Jesus Christ is the true Messiah. On either side of these prayers are other collection of poems that contrast the destiny of the servant which that of the wicked who persecute them. God will bring injustice upon those who pollute his good word with evil through selfishness and idolatry, removing them from the city forever.
The servant who are humble and repent will instead inherit the new Jerusalem, which will happen, an image of the renewed creation, where death and suffering are gone forever. Finally, they bring us to outer frame. The renewed word of God's kingdom. Ito, hindi pa rin po nangyayari po ito, no? Yung renewed, babagoy kasi yan. The earth will be purged by fire. Magkakaroon po ng panibagong mundo. At dito po ilalagay yung God's kingdom. People from all nations are invited to join the servants in God's covenant family so that they too can know their Creator and Redeemer. Lastly po, the book of Hosea comes to an end with a grand vision of the fulfillment of God's covenant promises. Through the suffering servant king, God creates a covenant family which belongs to us with all nations. Kaya nga tawag sa atin, children of God. Kasi family who are awaiting the hope for renewed creation and coming of God's kingdom here on earth as it's in heaven. And that is the powerful hope of the book of Isaiah. Ano po ang nakukuha po natin? Ang moral lesson, God's word defines what good and evil. God's word is our standard for truth. Patandaan po natin lagi, the word of God, it is an absolute, and also it is dogmatic. Pag sinabi pong sin po yun. Pag sinabi pong good po yun. Kaya po yung pong homosexuality, maraming po nagpapaliwanag na pag-ibig naman, nag-iibigan naman sila. Pure naman yung kanilang pag-ibig. At yung kanilang namang desire, at yung kanilang napaka-pure naman. So kahit anong reason po natin, kahit ano yung ganda ng nangyayari, as long as it is against the word of God, that is evil. Kasi ang standard po natin, it is God's word. Kaya hindi mo pwede pong panaktutin yung salita po ng ating pong Panginoon. Kung ano sinabi po niya, yun na po pinakakatotohanan po yun. Let us always remember na absolute po ang salita po ng ating Panginoon. No matter what happened, God's still on his throne. Sambahin mo siya ng bansang Israel, sambahin man natin siya, hindi pa rin maaalis ang katotohanan na ang Diyos talaga sa kanya pong throne. Throne of mercy, throne of righteousness, throne of grace. God is both loving and judgmental. Huwag natin kalimutan po yan. Ulitin ko, loving and judgmental. He has mercy. You cannot measure. His love cannot be measured. Also, His holiness cannot be measured. Cannot be compromised His holiness. Kaya loving and judgmental. Kung gumawa ka ng mabuti, andyan pagmamahal ng pangatin mo. Kung gumawa ka ng masama, definitely there will be judgment sa ginawa natin kasamaan. When God speaks, it happens. I agree po ako dito. And lastly po, don't try to honor God with your lips if your heart is far from Him. Don't be like Israel. Israel, they acknowledge God, but their heart is very far from God. Their lips, they continually, even the panahon ng ating Panginoon Kristo, the Pharisees, Sadducees, their lips with God, but their heart is very, very far from Him. Definitely, nothing will happen to you. Yun po, God bless po sa inyo at salamat po, natapos po natin ang book of Isaiah. Question po or additional information? Tama? Sabi ni Kuya Manny, hindi pwedeng bigyan ng katwiran ang anumang paglabag sa pinag-uutos ng Diyos. Tama, amen po. Tama? Wala po. First question, pakibasa. Okay. In our present day, how would you respond those people who don't listen to you when you are sharing the gospel? Yeah. Nagbabahagi ka. Patuloy ka nire-reject ka para magre-response. Okay. How would you respond to those people who does not listen to you when you are sharing a gospel? So, ano daw po ang gagawin natin? Katulad ba na, baka naman gayahin nila yung sabi ni Jesus, diba? Kumayo kayo at i-share nyo yung gospel. Pag pumasok kayo sa bahay at hindi kayo tinanggap, pagpagin. Diba? Pagpagin daw ang kanyang at iwanan na yung tumpa sa bahay na yun. Buting sana pagpagin, iba kasi minsan, di ba, pagka nagre-react na, wala ka, kung ay makinig, hindi, impyerno punta mo. Hindi parang gano'n din yun pagpag mo yung bilang handa ng tumpa ng Panginoon. Yeah. Paano nga ba tayo mag-response kung nire-reject yung sinishare natin na Word of God? Sige po, sinong gusto
sumagot, patuloy silang nawain at ipag-pray. Sino yung sabi niya? Uh, na si Kuya Manny para Okay. i-send sila daw ng magkaroon ng conviction ng Holy Spirit. Yan, patuloy daw nating ipag-pray para sila ay i-send ng Holy Spirit. Actually nga, yung mas yung sinisharean mo pa lang, napakadali namang unawain pa yun. Kasi hindi nga niya na uunawaan pa yung mabuting balita. Hindi pa nabubuksan yung pinto ng pananampalataya sa kanya. No? Yung door ng faith, hindi pa nabubuksan sa kanya. Kaya kapag ka ganun ang nangyayari, nakikita mo siya, ako tinitingnan ko siya, yung habag mo na, alam mo kung saan siya mapupunta. Kapag hindi mo pinagtiyagaan. So, lagi ang tingin natin sa tao, parang pag nasa lubong mo ang tao, kahit saan ka magpunta, ang iisipin mo, kung ito hindi pa tumanggap, naku, kawawa, saan pupunta ito? So, alam naman po natin, no, saan pupunta. Ang totoong nakakainis, yung alam mong matagal na sa pananampalataya. Pasaway pa din. No, yun po yung talagang medyo di kasi si Pablo din nagalit na din siya kahit nga yung sa Book of Hebrew, pinagsabihan sila doon. Sabi niya, hindi, parang pinapako niyo muli ang Panginoon sa inyong ginagawa. Ang sabi niya, di ba? At napaka-imposibleng muli ka pang makabalik sa pananampalataya kapag mismo ikaw mismo ginagawa mo yon in purpose, parang ipinapako mo muli ang Panginoon sa cross, sabi niya ganyan. So marami pong mga eksena sa Bible na talagang si Apostle Paul, grabe po talagang makapanirmon. Sabi niya, hintayin niyo ako dyan upang i-deal ko talaga yung kasalanan ginagawa niyo dyan. Sabi niya, nabalitaan ko, yung isang member niyo, inasawa niya ang asawa ng tatay niya, di po ba? Alam niyo po, mga ganyan po mga eksena sa New Testament. Pero sa bandang huli pa rin, yung pag-ibig pa din talaga. Kaya napakagandang maunawaan natin yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Kung paano tayo pinatawad at minahal para magkaroon tayo ng katulad ng pagmamahal niya. Ganun din, hindes na po, minsan talaga nakakagalit. Pero pagka bumalik ka na doon talagang senses mo, ito yung pagkatawag mo na alalayan yung mga kapatiran. Huwag naman po laging magpaalala, baka magpilayan ka digitally. So yun, basahin ko to. Ang sabi, yan napapasok na babanggitin na natin kay God Lord, na sa inyo na po ang pagpapasya sa kanila na ayaw kayong kilalanin Diyos sa kanilang buhay. Ayun. Tama naman yun. Katulad ng sinabi mo kanina, na prophesy na yan. Sa Book of Psalms, sinabi din na pinatigas na ng Panginoon ang kanilang mga puso at tinakpan na ang kanilang mga mata at mga tainga sa salita ng Panginoon. Kaya imposible daw po itong mga taong ito'y makakilala. Kaya nakakatakot po yung nagmamatigas, yung palagi mong pinapollow up, tapos ayaw ng ayaw, tanggi ng tanggi, nagme-message ka, yung iniiwas-iwasan ka, ay, darating po talagang araw, patitigasin na lang din po ng Panginoon ang mga puso natin. At hahayaan na po tayo talagang magpakasaya o sabihin natin, lumangoy sa kasalanan. Darating po talagang na-prophesy na, no? Yun ba, Daddy, kasi baka ang tanong, may pinili ang Panginoon na maligtas. Ito bang mga pinrapisay niya na papasigasin ng puso at hindi talaga sasamba? Ito ba'y pinili niya na talagang hindi sasamba? Kasi may mga ganyang mga tanong, di ba? Okay. At sige, sagutin natin bago tayo pumunta sa second questions. At since na-prophesy nga ni Prophet Isaiah na may mga tao talagang they will choose wicked
wicked ways compared to sa yung kung righteousness ng ating pong Panginoon. So bakit ko na-prophesy po ni Isaiah? Because God is all-knowing, you know. Ang sabi lang, at naalala ko naman binanggit ni Sister Rona, na ang sabi niya, unjust daw po, hindi raw po siya nako-cover ng time. No, na siya po outside the time. And that is right. Kasi kung cover ang atin ng Lord ng time, nangangahulugan, mas makapangyarihan ng time kaysa kanya. No, kasi limited siya ng time. Eh. Nangangahulugan, the time is more powerful kumpara sa kanya po. But he's outside the time. But since God is outside the time, so He knows from the moment na nag-create ng time hanggang sa matapos ang time, alam na ng Diyos ang lahat ng mangyayari. Because it's God all-knowing. Kaya nga sabi natin, siya cover ng time. So nangangahulugan, He sees everything. Na simula nung nilikha o bago pa na lang nagkaroon ng likha, hanggang sa matapos, hanggang sa eternity, alam na Diyos na mangyayari po yan. Kaya alam niya kung sino po ang hindi tatanggap sa Kanya, kung sino po pupunta ng impyerno, at sino po ang maliligtas. Alam po niya. Magkaiba po yung word na siya mismo ang naglagay o siya mismo ang nagplanong hindi siya malagay sa langit at nilagay po siya sa langit. Magkaiba po yon. Kung tawagin po nila yung, kung tawagin nila isa sometimes na predestined, na sa Tagalog, itinakda na ng Diyos na siya ay mapunta ng impyerno. Hindi po tama. Wala pong itinakda ang Diyos na mapunta ng impyerno. In the first place, the hell, it is not belong to human being. It is belong to those rebellious evil spirit. Yun ang mga talagang mapupunta ng hell. And that is the reason why God created that confinement. Dilika niya para sa matanda. But because of the continuous nawala. kaya alam po niya, hindi po itinuro o hindi po itinakda ng Diyos na ikaw ay maliligtas, ang tatay mo hindi, ang anak mo maliligtas, ang nanay mo hindi. Hindi po ganun po yun. No? Alam po ng Diyos kung sino po ang maliligtas sa mga buong populasyon ng buong mundo simula po sa panahon po ni Eva hanggang sa ngayon sa darating po future. So magkaiba po yung tinakda at magkaiba po yung alam ng Diyos kung sino mapupunta at mapupunta sa langit at sa impyerno. Okay, because God is all-knowing. Sabi nga. Mayroon po dito, but our part is to always bring them in our prayers. Na magpatuloy na yung mga nakatanggap na sa Panginoon pero medyo mababaw lang pananampalataya nila. Kaya off and on sila sa carnal Christian. Kung matatawag. Opo, tama po yun. Kaya nga po, Mama, sabi ko na itong Jesus the Great I Am, we wanted to start in the spiritual thing. Bilanggit ko na nung una po yan nung nasisimula po tayo. Kasi bakit po? Kasi pagka mahina yung foundation ng isang iglesia, madali po yung matangay. Madali po yung masway ng kaaway. Madali po yung maloko ng kaaway. Bakit kasi napakahina ng spiritual foundations? No, maraming church ngayon, they would rather focus sa mga secular things rather than spiritual things. Which is sabi ko nga sa Lord, nung tinawag tayo bilang pagsimula ng Jesus the Great I Am, sabi ko, Lord, isa lang po yung objective na yung mag-asawa, to bring those brethren to the more spiritual foundations. Kasi yun lang ang pwede namin ibigay eh. Yun lang ang pwede namin ituro para sa ganun, dumating man yung unos at yung bagyo, especially pagtatangay ng iyong pananampalataya upang mag-sway po ito, mag-wave. So, hindi maaari mangyari sapagkat nakatayo po kayo sa isang napakatibay na foundational truth. Yan ang pinakaano po doon. Kaya mahirap po ngayon ng mga churches na naglalaro ng apoy. No? Isabihin pa-left, pa-unos-unos. Mahirap po yan, especially sa panahon natin ngayon. Napakadami po, katulad ng tinuro po, napakadali po na ipadala yung tukso sa bawat sa atin sapagkat lahat po ng bagay na pupunta ka pwede nang gawin sa magitan po ng technology. Okay. Meron po ba? Okay, sige po. Sige po. Sino po presenta? Amen lang siguro. Di meron dito sa Matthew chapter 13, kung saan ang Panginoon ay laging nagbabahagi ng patungkol sa mga parable. Tapos ngayon, nagtanong yung mga disciple niya. Sabi niya, bakit po pagka nakukwento kayo, ginagamit niyo parable? Sabi niya. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, kaya
ako gumagamit ng parable para yung mga tao ay hindi nila maunawaan. Mag-iisip. No? Hindi tao daw na hindi nila, para hindi maunawaan. Kasi ito daw mga taong ito, makinig man ng makinig, hindi makakaunawa. Tama. Tumingin Tama, man ng eh. tumingin, hindi makakatingin, hindi makakita. Pero nung bandang sa 16, kumbaga, to make the story short dito, meron talagang tao kahit ano niya, hindi siya makakaunawa ng salita ng Panginoon. Kasi dito, di ba, yung parable to ng the sower, yung seed. Sabi niya, sa 16, but God has blessed you. You understand what you see with your eyes, and you understand what you hear with your ears. I can assure you, many prophets and godly people wanted to see what you now see, but they did not see it. And many prophets have godly people wanted to hear what you now hear, but they did not hear it. So, anong ibig sabihin nito, Daddy? Kumbaga, bakit may pinagpala siya na makaunawa? Bakit merong hindi? Patungkol sa binanggit mo, tama yung binanggit ng ating Panginoon. No, during that time kasi, katulad din kay, anyway, Prophet Isaiah, pinag-aaral natin kay Isaiah. Si Isaiah kasi, natanggap niya yung visions, natanggap niya yung prophecy, galing sa ating Diyos. No? Kumbaga sa isinulat niya o sinabi niya kung ano yung pinapasabi ng Diyos. Pero magpalad kasi yung panahon natin, mismo ang ating Panginoon si Kristo nagpapaunawa ng mga bagay na hindi nanawaan ng mga propeta noong araw. Diba? Wala silang source of means na maintindihan kung ano yung mga pinapasulat ng Diyos sa kanila. But this time, there is the greatest teacher na nagpapaliwanag. Kaya sabi niya, mapalad kayo. Sapagkat yung mga propeta noong araw, hindi nila naintindihan ito. Ngayon, naiintindihan ninyo. Nangangahulugan because it is me who explain everything. Sapagkat sa akin talaga magsisimula yung buong katotohanan. Kaya yun ang nakita ko dito na sinabi niya sa mga kaya nga mapalad tayo, even us. Lumapalad tayo sa mga propeta, boy. Kasi meron tayong Bible na iintindihan natin. No? Na meron taong nagpaliwanag at meron mga taong ginamit ng Diyos, especially ang ating Panginoon. No, talagang inopen niya yung katotohanan talaga sa maraming kaparaanan ng kanya pong teaching. Pero nung araw kasi they don't have this kind of teacher. No? Sila mismo, sinabi ng Diyos, propeta, sabihin sa kanito sila, hindi rin sa mo maintindihan ng prophet. But they have to deliver this message kasi galing sa Diyos eh. But the explanation, definitely hindi nila maintindihan. Especially doon sa book of Ezekiel, mga prophetic din yan. Mga symbols, hindi naintindihan ni Prophet Ezekiel. Pero because of our advantage sa ating Panginoon sa Kristo at sa mga dumating ng mga book of Revelation, ito pala yung sa Ezekiel. No? Pero during that time, itong mga propetang ito, they don't have the they don't have the source to know what is really the truth. Now, we have the complete source of truth na nababasa po natin. Kaya pala sinabi dito, mapalad kayo kasi nakita nyo. No? Sabi niya, itong mga propetang to, yung mga godly na people noong panahon na yun, they wanted to see what you are now seeing. So talagang napakapalad natin. Tayo hindi man natin mukha ang nakitang Panginoon, hindi natin nakasama during nung panahon ng New Testament. But then, yung banal na espiritu ang siya namang nagbibigay at nagtestify ng katotohanan ng patungkol sa ating kay Jesus Christ. No? Okay, basahin ko po ito. Diyan papasok yung mensahe ni God. Mas parurusahan po yung nakakilala na sa akin, subalit patuloy na malayo sa akin sa doon sa hindi nakakakilala sa akin. Okay, sabi po ni Kuya Ed, out of topic question po, Pas Bernal. Saan ba nang gagaling ang homosexual like babae at lalaki pero bakit may lesbian and gay? Ano ba ang spiritual aspect po niyan? Or pinayagan ba ng Panginoon yan? Yan. Sige, pagkakaintindi sa question, kung saan ba nagmula yung homosexuality? Tapos yung mga lesbian. Actually, of course, kasalanan. Kasi ganito kasi yan eh. Nung araw kasi, nung pinili kasi ng Diyos ang Israel sa pamamagitan ni Abraham, sapagkat sa kanya manggagaling po ang lipi, the surrounding neighbors, the surrounding nation, they are already practicing this kind of sins.
Ang ginagawa na po yan, let us all imagine, no? Let us all go back to the panahon po ni Noah. Why God is so much anger sa tao, tapos makakasala niya sa 13, nagiinuman lang sila. Sila singgero sila. Hindi. During that time, they even practicing this kind of heinous na talaga, kasalanan talaga. No? Sa mga neighboring country, naranasan niyan. Sa Sodom and Gomorrah, iba? That is normal for them. For them, yung practice po ng homosexuality and mga lesbian, normal na sa kanila kung kasanong part ng kanilang culture and tradition. Pero sa harap ng ating Panginoon, kasalanan po ito. So hindi po pwede itong manggaling lamang sa genes, sa hormones, sa chromosomes, kung ano pinagsasabi po nila. Kasi kung yan po katotohanan po yan, sana nung araw po nagkaroon ng scientific study po dyan. But hindi po yung napapatunayan. Yan po ay evil practices ng araw. Yung mga bansa na wala po pagkakilala sa Diyos, kanya pong ginagawa po nila. At na-adapt po yan ng mga, somehow na-adapt po ng bansang Israel during that time. Pagaman maaaring hindi nababanggit, pero I do believe because of the yung interracial na pag-aasawa ng iba-ibang bansa, doon po na-adapt po yan. But yan po ay napapractice na po yan panahon pa po ng panahon ni Noah. Matagal na po yan na ginagawa po ng iba pong bansa. Okay. Diba? Kuya Ed, meron po ba kayong malinaw po ba? Kasi kung tutusin mo sa Leviticus pa lang nangyayari na yan bago po, di ba? Matagal na. Matagal na po yan. Ito po ay talagang bunga ng rebellion. Rebellion po sa Panginoon. At alam naman po natin na yung kasalanan ay nagpapabulag sa puso at sa kaisipan ng tao. Kaya alam niyo kung ano na lang yung sabi nga ang tao daw ay napakagaling gumawa, magplano ng masama. Mabilis ang paa sa paggawa ng mga kasalanan. Di ba sinabi yun sa Psalm. So ganito po yung nangyayari sa mga taong patuloy na nagmamasid sa Panginoon. Meron dito sa ito po, basahin ko po sa Roma 1 hanggang 26. Ito po, sa Roma 1 hanggang, dahil dito, hinayaan nila, dahil po matigas na nga ulo, di ba? Patuloy nga po sila nagkakasala. Sa 26 ko na lang po umpisa. Dahil dito, hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa. Ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki at sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Gayon din ang mga lalaki, ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae at sa kanilang kapwa lalaki sila nahuhumaling. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay kaya sila'y parurusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos. So, bumapala po ito ng hindi pagkilala sa Diyos. Kasi kung kakilala natin ng Diyos at alam natin na ayaw niya to, ay hindi po natin gagawin. So ito po bungot daw pala talaga sa hindi pagkilala, yung pagtanggi mo sa Panginoon. Kasi pagkapatuloy ka nagkakasala, patuloy mong ginagawa yun, yun po ay napaka-obvious na tinatanggi mo ang Panginoon kasi alam mo kung ano ang Diyos ay banal. Pero ikaw patuloy sa pagkakasala, di ba? Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, masasamang isip, pagkakaingit, pagpatay, pagtatalo, pandaraya, at masasamang hangarin. Sila'y naging mahihilig pati sa chismis. Mapanirang puri, masusuklang sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagtatha ng masama, at suwail sa magulang. Sila'y nagiging hangal, mga taksil, mga walang puso, at di marunong lumingat sa kapwa. O, di po ba? Napakalinaw po niyan. Kaya po pala, pinatigas talaga ng Panginoon ang kanilang mga puso dahil sa pinalikuran nila ang kalwalhatian ng Diyos na walang kamatayan at ang sinamba nila ay ang larawan ng taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop, ng mga may apat na paa at mga hayop na gumagapang. So ito po, pagka tumalikod ka sa Panginoon, sumamba ka sa ibang mga Diyos-Diyosan, at hindi ka namulat sa katotohanan, yan po ay talagang ipapatigas ng Panginoon ang puso po natin. Kaya
mga bagay na yan. Patuloy kita. Sige po. Patuloy kita. Let me go back again sa tanong ni Kuya Ed regarding po doon sa pinakano. No? Para lang mas malinaw din sa mga kapwa natin tao na part ng LGBTQ. No? Ang sabi nga doon naman, scientifically, ito yung mga paliwanag po nila. But let me read kung gaano nakatanda itong klase ng practice ng homosexuality. Kasi saan daw nagmula? Matandang-matanda na ito. Bakit po? Basahin ko po yung Leviticus. No? Ito po ay panahon ng around 800 to 700 BC, 8,000 to 6,000 BC. Matagal na. No? Ang sabi po sa Leviticus chapter 18 verse 23, sa panahon po ni Moses, ipagbibigay po ng batas. Sabi niya, a man must not have sexual intercourse with an animal to become unclean by it. Nor should a woman offer herself to an animal to have intercourse with it. It is a violation of what is natural. So, inuutos po ng Diyos na kahit na pakipag-sex sa hayop, prohibited. Mapababae ka, mapalalaki ka. Imagine po ninyo, saan nakuha ng idea ng Diyos yung ganitong mga bagay na ito? Leviticus 20, Daddy, yung lalaki sa lalaki. Hindi, ito, hayop. Oo. Pero yung sa 20, chapter 20, lalaki sa lalaki, babae. Oo nga, ang ano ko lang, hinighlight ko lang kasi yung homosexuality. Kasi kung titingnan po natin yung homosexuality, somehow iba tinatanggap yan ng social ng mga asosyalidad, di ba? Pero ipagtalik sa hayop, hindi tinatanggap yan. Talagang karubal-dumal kahit na normal na bakla, sasabihin sa iyo na hayop na yan kadumi-kadumi yan. Diba? Pero dito, saan nakuha ng idea ng Diyos na may mga tao nakikipag-sex sa hayop? Saan nakuha ng idea ng Panginoon na may mga lalaki nakikipag-sex sa kapwa lalaki? O babae sa kapwa niya babae? Hindi maaaring lumabas lang sa idea. Nakikita kasi ng Diyos ito doon sa ibang bansa, sa ibang nasyon. So sabi niya, in order for you to preserve, to become my nation, yung ginagawa ng mga neighboring country niyo, huwag yung gagawin. Kasi nagbibigay na ako ng utos So nangangulugan, homosexuality, it is way back, long time back, sa panahon pa yan nung panahon pa nila Moses, panahon pa ng Egypt, o maaaring yan pa sa panahon pa ng Egypt. So hindi po ito nagmula lamang dahil sa may mga bagong, may mga extra chromosomes para maging isang tao po maging isang yung homosexual or lesbian. Ito po ay sakit na nung araw pa. Ito yung mga bansang walang pagkatakot sa Diyos, kaya ginagawa nila itong bagay. So in order na maiba po ang bansang Israel, kung ano nakita ng Diyos na nakarumal duman sa kanya, yun ang pinagbabawal niya. Huwag ka makikipag-sex sa hayop, huwag ka makikipag-sex sa kapwa mo lalaki o gawin lalaki o babae sa babae, sapagkat yan ay practice ng ibang bansa. Pero kayo, bilang tinawag ko, kayo ay preserved bilang kabanalan, dapat itong ginagawa po ninyo. Ganun din po dapat sa atin. Bilang tinawag ng Lord, hindi po tayo dapat nagpa-practice ng homosexuality. We don't even tinatago yung ganito klase po ng klase po ng practice ng tao. Kasi yan po ay hindi po maganda sa harap po ng ating pong Panginoon. Okay. So, teka lang, basahin po natin yung mga tanong dito. Teka lang po, ha? Okay. Pero paano daw po ang kaligtasan nila? Simple po yan. Tumanggap sa Panginoong Jesucristo at tumalikod sa kasalanan. Yun lang po, wala pong kasalanan na hindi kayang patawarin ng Panginoon. Okay? Diyan napapasok ang patuloy na paggawa ng mga sangkap ng kasalanan. Pagpatuloy pa rin yan dahil ngayon hanggang ngayon po talaga may ikinakasal pa sa mga hayop. Alam niyo po bang may ikinakasal pa sa langgam? At merong mga sa Japan ikinakasal sa computer, sa PC nila. Kaya marami po tayo makikita ngayon na mga weird na bagay. Yung iba, basta po, meron po talaga ito, mga kinakasal sa hayop. At nung siguro, matagal na po yun, may nakita ako, biglang nag-pop up po sa FB ko po yata. Basta, talaga pong babae nakikipag, po sa aso. At talaga namang, pagkakita
ako talagang nangilabot ako, antimano talagang tinanggal ko po sa ano ko, talagang binlock ko po siya. Meron po hanggang ngayon, no? Hindi na po nakakapagtaka yun kasi ang mundo natin ay pasama ng pasama at higit na masasama pa ang makikita po natin. Anong fall po ang nauna? Ang fall ni Lucifer or ni Adam and Eve? Si Lucifer po. Kaya nga po ni-tempt niya si Adan at si Eve kasi na-fall na siya. Dad? Tama po. Agree po. Meron pa pong question? Okay. So dahil nga po na-fall si Lucifer, syempre hindi siya papayag na siya lang ang mapupunta dun sa impyerno. Yan nga po yung ginagawa niya. Yung pong mga kaisipan na talagang mga karumal-dumal, siya po naglalagay niyan sa isipan ng tao. Kaya nga, di ba meron po sa Ephesians po ba yun, yung casting out high thoughts that is against the word of God. Every imagination, every high thought, ang sabi doon, we must cast down kapag against ito sa salita ng Panginoon. So, sino pong imagination yun? It is not our own imagination. But this is the imagination na nilalagay ni Satan sa isipan po natin. Kasi magtataka ka, di ba, yung mga movie na horror, saan ang galing yun? Saan imagination galing yun? Kung sariling imagination lang nila yun. So there are this entity around yung tao na nag-compose ng movie or ng production na yun, na inilagay yung ganong klaseng imagination na ganun ka-evil, kaya nagagawa nila yung klase ng mga movies na yan. Kaya po maraming mga pastors talagang sinasabi nila, huwag manonood ng mga horror movie, lalo na yung talagang sobra sa violence. Kasi po, may mga spiritual na impact sa atin yun. Daddy, nagsasalita ka? Hindi po. Wala. Okay, idamay na lang tayo. Tama po, dinamay lang daw po tayo ni Satanas, sabi ni Kuya Manny. Okay, may question pa po ba? Daddy, ang sabi sa huli ng Isaiah, di ba sabi ko sa iyo nung kailan na pakinggan ko siya sa office. Ang huli ng Isaiah, ang sabi niya, I will create a new heaven and a new earth. Di ba? At tapos, I will build the new Jerusalem. Correct. Tapos makikita natin sa Revelation, ibababa mula sa langit ang Jerusalem. So, Tama. dito tayo sa lupa pa rin titira, di ba? Tama. Final destination. Ayun. Kasi maraming naniniwala na tayo ay forever sa langit. Hindi po. Ang langit ay trono ng Panginoon. Siya lang po doon. Kumbaga, temporary abode lang po. Kaya di ba may sinabi doon, pupunta ako sa Ama sa langit at paghahanda ko kayo ng mansyon. Sa ibang mga version, rooms lang. Kasi temporary lang po tayo doon. Pagka natapos na po yung lahat ng mga na-prophesy, 1,000 millennial year, lahat na po yan, yung judgment, at si Satan at naitapon na sa pinaka-abyss sa under, ano ba yun da? Sa Lake of Fire. Sa Lake of Fire, pag doon na naitapon, yun na po yung final. Bababa na po yung final Jerusalem dito sa lupa. Pero bagong earth, bagong heaven po. So dito pa rin po tayo sa lupa, magkikita-kita. Pero ang sinabi doon na, Daddy, sa Revelation, titingala ka at makikita mo yung mga nasa hell, kung paano sila pinaparusahan. Day and night. May nabasa akong ganun sa Revelation. Pwede siguro, umari symbolic. Pero ang Pero pinakamaganda hindi sabi niya yung mga nandito sa lupa na naligtas na bigyan ng buhay na walang hanggan. Titingala sila at makikita. Meron kasi mga theory na yung impyerno na Lake of Fire is yung sun eh. Kaya pag tingala mo, kita mo yung sun, doon lahat sinusunog. Pwede. We'll never know, no? Pagdating ng panahon. Nakatakot. Araw-araw nakikita mo yung mga, bagay, hindi mo na siguro sila kilala kasi di ba sana namang
naligtas ka, kasi nakita mo yung tatay mo, nanay mo nandun nasusunog, mga kapatid mo, di mo parang siguro wala nang connection nun, no? Wala ka nang memory ng mga kapatid mo, o ano ba yun? Wala na. Ano, ayoko na silang makita. Yan. Patuloy. Kaya po tayo, wag po tayong magpatumpik-tumpik. Kahit po na nagagalit, naiinis na yung mga mahal natin sa buhay, share pa rin po tayo ng share. Need ng new word na. Opo, tama Kuya Manny. Save ng mga na safe, binago na rin katawang lupa na to po. Meron na tayong glorified body. So tayo po ay nasa process ng sanctification habang nandito tayo sa lupa. At pag po yung final na pagbalik ng ating Panginoon, ang tawag na po doon ay glorification. Okay, perfect na po tayo doon. Walang aalis, wala aalisin na ni God yan. So yun, parang yung wala ka na rin, doon wala na mag-aasawa doon eh. So yan, parang isa lang asawa natin, Mama. Kaya nga yun. Ang ating Panginoong Jesus. Jesus, tayo yung bride. Okay, meron pa po bang mga tanong? Parang hindi ko narinig si Ate Rona ngayon ha. Mismo ha. Oo, na-miss ko si Ate Rona. Nakikinig lang po ako, Pas. Meron pang second question si Pas eh. Next question, da. Nakita niya na eh. Ayun. Despite of clear evidence in Book of Isaiah about the prophecy of Jesus Christ, why almost all the Jews don't believe on him? No? Yan kasi naka-prophecy na din po yan, di ba po, na his people will deny him until the judgment day. Even Pablo said na ang destiny and ang future ng Israel is hindi pa alam kung ano talaga ang kanilang standing sa salvation dahil nga sa katigasan ng kanilang puso. So na-prophesy na po din yan kasama. Tama siya, Teron. Tama nga naman na prophesy. Talagang didirihin natin Panginoon. Pakapagalitan na ganito. Oo, pero ang pinaka-dahilan kasi... Ang dahilan. Ina-expect kasi nila yung king ang darating. Yung katulad ni David, katulad ni Solomon, ang darating na hari. Ang dumating, peasant, galing pang Nazareth. May mabuti pang bagay na magmumula sa Nazareth. Diba? Parang mahirap siguro, puro karpintero siguro yung mga taga-Nazareth, mga uneducated, ganyan. Siguro mahirap ang mga taong galing dun sa Nazareth. Kaya ayaw nilang paniwalaan na si Jesus Christ. Kasi ang na-expect nila, nakasakay sa kabayo. Pumasok si Jesus Christ, nakasakay sa donkey. So, yun po siguro ang dahilan nila. Bakit hindi sila naniniwala na si Jesus Christ ang tunay na King of Kings and Savior. Ayun. May tanong. Okay. May tanong po dito si Kuya Ed. Ito bang pag-iisip daw natin, dadalhin ba natin yan sa kalangitan? Daddy? Yung ating pag-iisip, yung memory, palagay ko hindi. May memory pa rin ng tao, but definitely, kasi yung ating kasing memory as of this moment, yung ating kaisipan, hindi po perfecto ito eh. And it's the reason why we are committing sin. No, pagka nagkaroon po tayo ng glorified bodies, no, which is, nangangahulugan yung ating pong mind, it is also perfect. Hindi pa pwedeng hindi perfect yung mind, matapos yung body mo is perfect. Hindi pa pwede po yung kailangan all of them are perfect. Ang ating kaisipan ngayon, hindi po yan. Corrupt po yan. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, di ba? Huwag tayo magtitiwala sa ating pag-iisip, sa ating puso, sapagkat ito may papandaya. So, papalitan po yan. Bagamat may memory po, meron po kaisipan pa rin ang tao during that time. Kasi, pupuri ka sa Diyos, kailangan bago pumuri sa ating Panginoon sa langit, kakanta ka ng holy-holy, meron kang kaisipan. So, meron po yun. But definitely, it is not the same na kaisipan natin kung tayo po yung nasa lupa po. Papalitan po yan ng isang pure at isa pong malinis at banal at holy na kaisipan.
Yun. Sa New Testament, palagi po sinasabi, renewing of your mind. Diba? Palaging nire-renew. Train mo yung mind mo. Renew your mind para maunawaan mo yung mga bagay na makalangit. So, kung dito sa lupa, gusto ng Lord na ma-renew na yung mind mo, how much more pag nasa langit na tayo? Mas talagang i-renew ng Lord. I-glorify niya ang lahat ng bagay. Perfect ba? Okay? Ate mo, go. So in short, yung status natin when we become a glorified body is like the angels. Kasi Actually, para sa akin, mas mataas pa sa angel. Yan ang pinakano. I do believe mas mataas pa yung kumbaga sa ano kasi ang angel kasi kaya siya na-highlight because they are spiritual beings. Even in the kingdom, they are spiritual beings. Meron silang gift na talino talaga. Kasi yun talagang nature ng mga spiritual beings. So, yun na nga pas, ang ano natin, ang byproduct natin, kasi ang angel, they never been a human. So tayo, ang polishing natin, parang naging naging spiritual na, naging angel, naging kasing tulad na ng angel, kaso hindi lang, cannot be compared to angel, kasi hindi na purify ang angel ng tulad ng pagka-purify natin. They are created like that. However, tayong human, sila ang ating, kumbaga yung kanilang characteristic, ang purification ng ating humanly self, di ba? Ayun, pwede po yan. Yan po pinakano. Pero kasi ang status kasi natin, kaya ko sinabi much better. Kasi meron kang body. Kumbaga sa even in heaven, there is body. Hindi siya talaga spiritual beings. Meron tayong glorified bodies kung tawagin po yan. Tsaka pangalawa, kaya ko sinabing pinakano, I do believe being the bride, no? Bilang asawa ng ating Panginoon sa Kristo, which is the full of wisdom, kasama yan sa package na ibibigay sa bawat sa pusate. Kaya nga, when you read the book of Revelation, pagbaba po ng New Jerusalem, pagbaba po ng New, kasi may kategorya yan mga kapatid, no? Papasok tayo. Bigyan ko lang po ng konti pang linaw para mas maganda. Pagpasok natin sa new government, which is God's government, yung theocracy, ang Diyos ang nag-rule, no? Tayo daw po na ikinasal sa ating Panginoon sa Kristo ay kasamang maghahari niya. Ngayon, sino yung paghaharian natin? There are people that will be also going to the heaven, yung mga hindi tumanggap sa 666. Kumbaga sa they will be also saved. No? May mga tao din na aabutan ng ating Panginoon na kasi hindi naman lahat ng tao mawa-wipe out during that time. Bababa tayo dito, yun ang pamumuno natin. Ang ating Panginoong Jesucristo, which is the center of the government, pero may mga governor siya kasi. Ikaw, governor ka sa kanya, governor ka sa kanya. Biblical po yan. No? Ikaw mamamahala ka sa Pampanga, ikaw mamamahala ka doon sa Negros, ikaw sa ganito. Ito yung mga ikinasal sa ating Panginoon. And those people na natira po dito, inabutan po ng rapture, pero hindi siya tumanggap sa 66. They are the people that we will be governed by us. Tayo po mag-govern. But meron po tayo accountability, which is the central government. Ang ating Panginoong Jesus, ang siya pong overall na siya pong naghahari sa buong mundo. At meron po siyang mga, ayokong tawagin minions, meron siyang mga klase po mga supervisor na inilagay po yan. At tayo po yung bilang asawa ng ating Panginoon. Kaya yung ating isipan, definitely, it will be far excellent. Kasi hindi ka pwedeng mamuno nang hindi excellent ang isipan po natin, na hindi sobrang talino. Dahil nga ang ating Panginoon sa Kristo, ang ating pong asawa, siya mismo magbibigay po ng talino sa atin in order to govern those people na natira po dito sa lupa. Kaya ako sabi ko sa inyo, mas maaliisipan po natin, mas hindi ko ma-imagine kung gaano po kasi ang ating Panginoon siya magbibigay. Yung wisdom ng Lord na hindi masusukat, yun ang ibibigay sa atin in order to govern the people here on earth. Sabi sa New Testament, God has perfected us. Perfected, no? Past tense, perfected na po. Meron dito si Kuya, follow-up question. So, ibig daw bang sabihin, pag nasa langit ka, perfecto na isipan mo, wala ka ng free will? Wala na tayong kalayaan. Ganun po ba, Pastor? Ano pa bang kalayaan gusto mo, Kuya? Freedom na nga nasa iyo. Sige, wala na po tayong tawag na meron tayong
free will, kasi ang tao naman kahit ni Eva at ni Adan, no? Si Eva at si Adan po, nilikha po, may free will sila, but they are perfect. Let us remember, when God created Adam and Eve, they are perfect, they have a free will. So pwede magsama ang free will at ang perfection. No? Paano ang problema ngayon? Ganun pala pastor, bakit? Paano sila nagkasala? Because they have a human being, the flesh, na nanggaling sa alabok. Kasi yung kasi ang pinaka-parang channel upang magkaroon ka ng tendency na magkasala. Yung ating katawan lupa, which until now, yung pa rin na nagagamit. Pero iba na ngayon pagdating sa langit. You don't have katawan lupa. You have a glorified bodies. Pag sinabi natin glorified bodies, there is no tendency to commit sin. Pure yan, perfect yan. Pero si Eva at si Adan po, bagamat sila perfect, there is a tendency to commit sin because of the flesh. Pero sa atin po, pagkakit natin ng langit, wala na pong flesh. Ang tawag po dyan ay glorified bodies. So wala na pong tendency na mag-commit tayo ng ating pong kasalanan. Bagamat may will tayo, may free will po tayo, maliwanag po sa sinasabi po ng Biblia, pero wala pong tendency na magkasala na because of the glorified bodies. Wala na rin siguro mag-uudyok ng magkasala ka kasi wala na. Of course, wala na rin. Tama. Wala na rin. Found na talaga siya. Okay? Same like Holy Spirit. Ano po yung ibig sabihin mo, Kuya Manny? Parang tulad tayo ng banal ng Spirit. Parang sasabi niya na walang tendency na magkasala. Okay. Okay. Anything? Tayo po ay mag-wrap up na. Ready? Wrap up? Sige. So, may mga natutunan po ba tayo? Ay, walang natutunan, Daddy. Ulitin mo ang Isaiah. Pag walang natutunan, ulitin ko po. Ulitin ko po buka pa Isaiah. Actually, basahin niyo po ang Book of Isaiah. Nakaka-in-love, nakaka-excite. At dito makikita natin for so many years, no, yung prophecy ay na-fulfill. Kaya nga sabi nila yung, kumbaga, paano mong hindi paniniwalaan si Jesus Christ, ang tunay na Diyos na ibinigay sa atin na tagapagligtas. Kasi yung prophecy, ng napakaraming prophecy, lahat nangyari kay Jesus Christ. Tumugma lahat sa ating Panginoon ito. Okay? Okay na po. Tayo mag-close. Tayo mabot ng 10 o'clock. Mag-close na tayo. Sige. Maraming salamat po muli, Panginoon, sa pinagkaloob mo, sa pang-unawa, Panginoon, sa katuruan. Maraming salamat sa mga active conversation na meron kami, mga question and answer, Lord God, at may nagtatype pa po ng question. Maraming salamat, Panginoon, sa interest ng bawat isa na patuloy na matuto at maunawaan ang iyong mga salita. Patuloy mo po kami bigyan ng katalinuhan na nagmumula sa iyong mga first revelation, lalo na ang aming tagapagturo ng Pastor Bernard upang masagot, Panginoon, ng naayon sa iyong mga salita ang lahat ng mga question. Hindi po kami lumabis at hindi rin naman po kami pumulang, O Lord God. Ikaw po ang tagapagsalita namin, ikaw po ang aming tagapagsagot ng mga tanong. At hayaan mo ang lahat ng natutunan namin sa gabing ito ay magbigay ng kasiyahan sa mga puso namin upang patuloy na kaming sumamba, patuloy kami magpatuloy sa aming pagkatawag. Hindi do, Lord, maraming salamat because pagkalooban po kami ng mapayapang pagtulog, makalangit ng mga panaginip, at i-restore mo, Panginoon, yung kalakasang nawala sa amin sa paghapon. Bigyan mo kami, Panginoon, ng kapayapaan sa magdamag at hayaan mo bukas, Panginoon, ay magampanan namin muli ang mga tungkuling iniatang sa amin dito sa lupa. Muli makita namin ang biyaya mo, ang grasya mo sa bawat isa. Ang kapangyarihan mo, Panginoon, ay makita namin at ang mga pagpapalang inihanda mo, Panginoon. We are excited to see the works of your hands. We wanted to see the miracles, Panginoon, na inihahanda mo sa bawat isa sa amin. Lord, maraming salamat sa bawat kapatid na dumalo sa gabi ito.
seal, Panginoon, yung mga seed of word na itinanim mo sa bawat puso namin upang ito'y lumago sa aming mga puso at makita yung bunga sa bawat isa sa amin. Muli, Panginoon, sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagdakila. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen po. Magandang gabi po at salamat po muli sa lahat po sa atin. Salamat. Ito po, Thank you po. meron Thank you. pa kong humabol. Nag-remind po sa akin yung mga dinaanan kong nabasang mga book sa Old Testament hanggang First Chronicle. Amen po, Kuya. Amen po. Okay. Tapos, Okay. eternal joy when we are in heaven. Sabi ni Ate Arlene. Amen. Good night. I love you Good night po. everyone Good night. with the love of the Good Lord. night. Good night. See you next Monday po.